Ang kwento ay nagsisimula kay Danby, isang senior high school student sa huling taon niya. Ilang araw na lang bago ang entrance exam niya sa universidad, pero ang problema ubod siya ng engot sa math. Palagi siyang nakakatulog sa klase sa math na lubhang ikinaiinis ng guro niya kaya isang araw tinawag siya nito sa pisara, pero gaya ng dati wala siyang masagot. Sa sobrang inis ng guro pinagalitan siya nito sa harap ng lahat. Pag-uwi niya binabaliwala lang niya ang pag-aaral at abala sa cellphone at pakikinig ng musika. Pinapanood siya ng nanay niya iritang-irita at sinabihan siya na kung ganoon din lang siya kabilis magsolo ng lyrics di sana henyo na siya sa math. Nagbiro pa ito na siguro naman niya ang pagiging mahina sa math sa tatay niya na mahina din doon at wala daw universidad na tatanggap sa kanya kung ganyan siya. Ang pinaka-ikinaiinis ni Danby ay kapag nililipat ng nanay niya ang channel sa TV sa isa sa mga historical drama na palagi nitong pinapanood. Sumuko na lang si Danby at umalis sa kwarto papunta sa bahay ng best friend niya. Muling pinaalalahanan siya ng kaibigan niya na ito na ang huling chance niya para makapasok sa kolehiyo. Kung bumagsak siya ngayon wala na siyang kinabukasan, wala na siyang mapupuntahan. Kinabukasan late nagising si Danby at dali-daling lumabas huli na para sa malaking exam. Hinikayat siya ng nanay niya habang umaalis sinasabing galingan niya para makapasok siya sa magandang eskwelahan. Kinakabahan si Danby lalo na sa math section pero sinubukan pa rin niyang mag-aral sa bus hanggang makarating siya sa exam center. Bumaba siya ng bus at tumakbo pero nakalimutan niya ang payong niya. Habang papalapit siya sa exam building bumalat sa kanya ang takot. Hindi siya handa. Nagsimula siyang magpanik, iniisip na tumakas na lang sa halip na harapin ang posibilidad ng pagkabigo. Umupo siya sa ilalim ng malakas na ulan, lumubog ang puso niya, tahimik na nagwi-wish na sana maglaho na lang siya. May mababaw na puddle sa harap niya na nabuo ng ulan. Lumapit siya dito at biglang may kakaibang nangyari. Napansin niya ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng kakaibang damit, lahat ay nagtitipon at nagdarasal para umulan. Sabi nila 3 taon nang hindi umuulan at maraming namamatay dahil sa tagtuyot. Biglang nakita ni Danby ang sarili niyang nahuhulog sa puddle at nagsimulang malunod, pero imbes na mamatay lumitaw siya ulit sa parehong lugar pero sa ibang mundo. Naguluhan siya at nagsimulang magtanong sa mga tao sa paligid niya kung nagfi-film ba sila ng historical drama o ano. Ang hari nakita ang kakaibang kilos niya ay natakot at sumigaw, tinatanong kung demonyo ba siya. Nerbyoso niyang sinabi, hindi high school student lang ako, pero ang paraan ng pagsabi niya ay parang magical incantation sa kanila na lalo lang nagpadagdag sa takot nila. Biglang pinalibutan siya ng mga gwardya na may hawak na espada. Nang marealize niya na totoo ang mga espada, nagpanik siya at nag-improvise, sinasabing, alam ko kung bakit ako nandito. Diyos ko, padalhan niyo po kami ng ulan. Inulit ng mga tao ang kanyang mga salita na parang dasal pero sa sandaling itinaas nilang muli ang kanilang mga ulo na wala na siya. Tumakbo na siya at nagpatuloy hanggang nakarating sa isang lugar na puno ng ceremonial clothes. Nagpanggap siya bilang isa sa mga temple priest at sumama sa isang pagtitipon kasama ang hari. Sa meeting biglang inihayag ng hari na kailangan nilang tumigil sa pag-asa sa pamahiin at sa halip ay pag-aralan ng science at mathematics para malutas ang mga problema sa kanilang kaharian. Ngunit tumutol ang chief priest, sinasabing mapanganib na kalokohan nito na ang math ay isa lang pamahiin at imposibleng maintindihan ang kalikasan sa pamamagitan ng equations. Sinabi niya na ang totoong dahilan ng tagtuyot ay galit ang langit sa hari at ang tanging paraan para umulan ay kailangan ng hari na magtanghal ng sagradong ritual kasama ang reyna. Lihim na lumabas si Danby sa meeting at hinanap ang cellphone niya pero nahuli na naman siya. Habang naghihintay na dumating ang hari, nagsimula siyang mag-isip na baka makatakas siya kapag umulan na, pero ginulat siya ng hari nang sabihin itong 3 taon nang hindi umuulan. At sa totoo lang hindi siya gusto nito. Ipinahayag niya na dapat siyang bitiin agad. Nagpanik siya at nagmakaawa, pakiusap, hintay. Estudyante lang ako galing sa future at aksidente lang ako napunta dito. Sinubukan niyang kumbinsihin ito na marami siyang alam tungkol sa kasaysayan. At nang hindi ito gumana, mabilis siyang nagdagdag na mahusay din siya sa math. Naintriga ang hari, ipinagpaliban ang pagbitay at sinabi sa kanyang patunayan ito. Binigyan niya ito ng Pythagorean theorem problem para masagutan. Sa una naguluhan siya at sinabing hindi niya maintindihan ang nakasulat, pero nang marealize niya na Pythagorean theorem ito, mabilis niya itong nasagutan. Namangha ang hari. Sabi niya ang kanyang mga scholar ay karaniwang umaabot ng 3 araw para masagutan ang ganoong problema. Mula noon tinuring na si Danby ng lahat bilang Gosem, isang male scholar. Binigyan siya ng hari ng misyon, turuan ang mga tao ng math. Kung magtagumpay siya, papayagan siyang umuwi. Ngunit ang hari ang unang estudyante at nagulat si Danby nang matuklasan na hindi pa pala ito marunong magbilang. Matyaga siyang nagsimulang turuan ng hari mula sa pinakapangunahing kaalaman, mga numero, addition at subtraction hanggang sa multiplication. Sa huli naghanda sila para sa isang math contest laban sa isang music hero mula sa Calabang syudad. Kung matalo si Danby, paparusahan siya.
Buong tapang niyang hinamon ng hari at sinuntok pa ito sa sobrang inis nang magkamali ito. Nagmadaling pumasok ang mga gwardya handang patayin siya sa paghawak sa hari pero pinigilan sila nito at pinagtawanan na lang. Itinago nila ang lahat ng math papers tuwing bumibisita ang reyna nagpapanggap na nagsasanay ng musika. Isang araw napansin ng hari na gutom si Danby at inanyayahan siyang kumain kasama niya pero hindi niya gusto ang pagkain at dinala niya ang hari sa kusina. Gamit ang mga sangkap mula sa kanyang bag ginawa niya ito ng masarap na instant noodles. Nagustuhan ito ng hari kahit maanghang. Nang alukin niya ito ng tubig tumanggi ito sinasabing gusto niya ang anghang. Kinabukasan narinig ng buong palasyo ang pagsigaw nito. Nang tiningnan siya ni Danby nakita niyang naglagay ito ng protective talisman sa tenga iniisip na kinulam siya. Umirap siya at sinabing naku superstar noodles lang yan hindi black magic. Walang magic o spell, sadyang tumama lang ng husto ang sili sa tiyan niya. Nang sabihin niya yon nagtanong ito ano ba ang tiyan. Kaya umupo si Danby at ipinaliwanag sa kanya kung ano ang tiyan kung ano ang bituka at maging tungkol sa puso at kung paano kung ilalagay niya ang kamay niya sa dibdib mararamdaman niya ang tibok nito. Ngunit sabi niya wala akong nararamdaman. Ngumiti si Danby at sinabing okay lang. Isang araw kapag kasama mo ang mahal mo mararamdaman mo rin yan. Namangha ang hari sa dami ng kaalaman niya, nagsimula siyang tingnan ito bilang isang napakatalinong scholar. Kaya hiniling niya na turuan ang lahat ng royal scholars ng Joseon hindi lang math kundi lahat mula science hanggang agrikultura. Nang gabing yun inalok siya ng hari ng tangerine at casual niyang sinabi salamat ng walang anumang seremonya pero nagalit ng husto ang hari. Joseon wanderer ka, dapat inipon mo yung prutas na yan ng 3 araw man lang. Hindi ka marunong magpahalaga sa mga biyaya. Natawa siya at sinabing tangerine lang yan. Huwag kang Kalaunan lumabas silang dalawa para maglaro ng bola sa palasyo at napasigaw niya ang hari sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kinabukasan umupo ang hari kasama ang kanyang magiging asawa at sinabihan ito na ihahain sa kanya ang isang mahiwagang love potion sa kanyang nilaga at pagkatapos noon agad silang ikakasal. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Ang mangkok na yon ay napunta sa kamay ni Danby. Nagsimula siyang kumilos ng napakakaiba at nakatulog sa palasyo. Nang magising siya patuloy siyang nagsorry sa hari ngunit sinabi lang nito walang nangyari. Sige na, kalimutan mo na. Naglakad sila sa labas at sinabi ng hari na kung magtagumpay siya sa kanyang misyon magkakaroon siya ng mataas na ranggo sa konseho at bibigyan pa ng royal horse, pero sabi niya wala akong gusto. Babalik ako sa mundo ko sa oras na umulan. Sumagot ang hari kung gayon mula ngayon huwag mo akong ituring na hari. Magkapantay tayo man-taman. Ngunit kinabukasan nagkaroon ng gulo. Inaresto si Danby at inakusahan ng pangungutya sa hari. Tinalian siya sa mga paa at kamay handa ng pahirapan. Ngunit dumating ang hari at ipinaliwanag sa mga pari na ang batang scholar na ito ay may mahalagang kaalaman. Ngunit isang pari kinuha ang pagkakataon at sinabing sige kung gayon kailangan ko siyang subukan mismo. May 2 linggo siya. Kung hindi umulan sa loob noon bibitayin namin siya. Hindi sumuko si Danby. Patuloy siyang nag-aral kinakalkula ang lahat. At tinulungan siya ng music hero ng palasyo na gumawa ng rainfall gauge. Pagkatapos ng walang babala nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa langit. Nabalot ng saya si Danby. Ngunit biglang naalala ng hari ang sinabi niya na aalis siya kapag umulan. Tumakbo siya sa bahay kung saan siya nakatira at nakita siyang umiiyak sa harap ng rain gauge na babalot ng emosyon. Sinabi niya kailangan mong tumakas ngayon. Naghahanda ako para dito. May barkong patungong Ming na naghihintay para sa'yo. Ngunit umiling siya. Buong buhay ko tumatakas ako. Napunta lang ako dito dahil sinusubukan kong tumakas sa mundo ko. Sa sandaling yun dumating ang music hero ng palasyo na lihim na nakikipagtulungan sa high priest. Inutusan ng pari ang music hero na patayin ng scholar sa paniniwalang maaaring galing talaga sa future si Danby. Sinabi ng music hero sa pari kung totoo yan mas delikado siya. Kailangan natin siyang mawala. Kinuha ng music hero si Danby at isinakay sa kabayo galap sila sa kagubatan hanggang makarating sa isang kagubatan. Doon sinabi niya matagal ko nang alam na babae ka pero disente akong tao. Ligtas ang sekreto mo sa akin. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito sinasadya. Ang trabahong napuntahan niya ay inialok sa isang lalaki at wala siyang choice kundi tanggapin ito. Samantala pabalik sa palasyo sinubukan ng high priest na kumbinsihin ng hari na lahat ng itinuro ni Danby ay dapat sirain lalo na ang bagong nakasulat na wika na kanyang ginagawa. Kailangan nilang manatili sa tradisyon at alisin ang impluwensya ng binatilyo. Ngunit hindi matanggap ng hari iyon. Umalis siya sa palasyo sakay ng kabayo hinahanap siya. Sa ibang bahagi ng kagubatan sa wakas ay nahabol ng mga gwardya si Danby at ang music hero. Pinakawalan siya ng music hero at hinarang ang mga ito nakikipaglaban hanggang sa lumitaw mismo ang reyna duguan ang kanyang mga paa. Tumakbo siya hanggang doon desperado siyang hinahanap sila. Patuloy na naglakad si Danby sa daan hanggang makarating siya sa isang sanggang daan at hindi niya alam kung saan pupunta.
Naalala niya ang sinabi ng hari minsan, na ang araw ang orasan ng Joseon kaya sinundan niya ang sikat ng araw hanggang makarating siya sa dagat. At doon naghihintay na sa kanya ang hari. Nang gabing yun magkatabi silang nakaupo habang pinapanood ang mga bituin. Sinabi niya sa future hindi na natin nakikita ang mga bituin ng ganito. Tanging ang pinakamaliwanag lang. Sumagot ang hari, tingnan mo ngayon. Ang mga bituin lang na nakikita mo ay ang mga pinipili mong makita, pero kung hihinto ka at titingnan ng mabuti magsisimula kang makakita pa. Nandyan lang palagi ang mga bituin na yun. Hindi lang sila nagpakita hanggang sa nagpasya kang tingnan sila. Nakikita ng mata ang gustong makita ng puso. Pagkatapos ng isang tahimik na sandali umamin ang hari na mahal niya si Danby. Sinabi niyang gusto niyang gumawa ng bagong mas madaling wika para matuto ang mga ordinaryong tao hindi lang ang mga maharlika. Bigla niyang naalala ang isang bagay, kinuha ang pera niya mula sa future at nakita ang mukha ng hari na naka-imprint sa pera. Doon niya na-realize na magtatagumpay talaga ito. Nang bumalik ang hari sa palasyo, inihayag niya na magsisimula siyang magbayad ng sweldo sa mga naglilingkod ng maayos sa mga tao. Nakakagulat na sumang-ayon ng high priest, sinasabing sino man ang makikinabang sa mga tao ay dapat gantimpalaan. Ano sa tingin niyo kay Gosem? Tanong niya, ngunit walang ibang sumang-ayon sa korte. Naniniwala sila na dapat paalisin o bitihin si Gosem. Gayunpaman patuloy na lihim na tinuruan ni Danby ang hari ng lahat, math, pagsusulat at pangangatwiran, nang hindi nalalaman ng mga pari. Isang araw habang naglalakad sa palasyo nakita niya ang reyna na nagtatago at kumakain ng lihim. Ipinagbabawal sa kanya ang kumain ng sobra para hindi siya tumaba at masira ang kanyang hitsura. Inalok siya ni Danby ng isa sa kanyang instant noodle cups. Tinanggap ito ng reyna at habang kumakain nagsimula silang magkwentuhan. Mula noon naging magkaibigan na sila. Ilang araw pagkaraan nilapitan ng reyna ang hari at sinabi sa kanyang alam niya ang lahat. Naipagbigay alam na rin niya sa ina ng reyna dahil ang dalagang si Danby ay dapat na maging isa sa kanyang mga concubine. Biglang nakita ni Danby ang sarili na inihahanda para sa isang bagay na hindi niya naiintindihan. Ang mga alila ng palasyo ay nagbibihis at naglalagay ng makeup sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari hanggang sa na-realize niya na inihahanda siya para sa midday rest kasama ang hari at na siya ang magiging unang babae nito. Sa sandaling naintindihan niya ang nangyayari, nagpanik siya at tumakas mula sa mga baliw na tao sa paligid niya. Mabilis na ipinaalam ng isa sa mga pinuno ng alila sa hari na nakatakas siya patungo sa palasyo. Lumabas ang hari para hanapin siya at kalaunan ay nakita siya ngunit hinawakan siya sa braso at hinayla papasok sa isang silid. Sumigaw si Danby, nagprotesta, sabi mo magkaibigan lang tayo. 19 lang ako. Natawa ang hari at sumagot 19. Ibig sabihin mayroon ka pang 3 taon ng pagiging adult. Hindi ka na bata, tsaka matagal ko nang alam na babae ka. Hindi naman kita hinawakan, di ba? Pero ngayong gabi kailangan mong manatili dito. Lahat ay nanunood. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakainin ng buhay. Ang totoo, sobrang matigas ang ulo ng nanay ko at walang makakakumbinsi sa kanya ng madali. Kinabukasan kinausap ni Danby ang music hero. Tinanong siya nito, sigurado ka bang gusto mong bumalik sa future? Pero hindi siya sumagot. Naguguluhan siya at puno ng pagdududa ang puso niya. Umalis lang siya at umupo mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali dumating ang reyna at sinabi sa kanyang may gustong makakita sa kanya. Nang pumasok si Danby sa palasyo nakita niya ang sarili, nakaharap ang ina ng reyna na kamukhang kamukha ng tunay niyang ina. Tuluyan siyang napahagulgol at walang nakaintindi kung bakit siya umiyak. Nang gabing yun pinuntahan niya ang bagong astronomical system ng Joseon, isang sistema na personal niyang tinulungan gawin. Makakatulong ito sa kaharian na tumpak na matukoy ang mga araw at buwan. Pagkatapos ay inanyayahan siya ng hari na tingnan ang isa pa niyang ginagawa. Nakagawa siya ng bagong alpabeto na binubuo ng 28 letter na ang layunin ay gawing simple ang pagbasa at pagsulat para matuto ang lahat sa Joseon, hindi lang ang mga eskolar. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng malaking bulwagan, inanyayahan siya nitong umupo sa ceremonial chair. Pagkatapos ay inilagay ng hari ang royal hairpin sa kanyang ulo, isang simbolo ng kasal, at inanyayahan siyang manatili sa kanya magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Danby at sinabi sa kanya, hindi ko kaya. Nangako ako sa sarili ko na babalik ako kapag umulan. Naghihintay ang nanay ko at pinagkakatiwalaan niya ako. Malumanay na sumagot ang hari, kung gayon puntahan mo siya at bumalik ka. Magkasama tayong manirahan dito. Ngunit muli siyang tumanggi. Nawalan siya ng pasensya at galit na sinabi, tama ka. Mas maganda ang future kaysa dito sa Joseon na puno ng sakit at karamdaman. Gawin mo ang gusto mo. Pagkatapos ay umalis ito ng galit na galit, heartbroken. Naiwan siya sa bulwagan, nakatayo pa rin nang bigla siyang nataman sa ulo at nawala ng malay. May sumaksak sa kanya ng espada at sinunog ang buong gusali. Nang marinig ng hari ang nangyari, isinugol niya ang kanyang buhay at tumakbo sa apoy para iligtas siya. Kinabukasan ipinatawag niya ang kanyang assistant at sinabing nawala ang sinaunang teksto kagabi.
Inakusahan niya ang high priest ng pagnanakaw nito. Hinawakan ng hari ang kamay ng pari at sinabing walang ba nagturo sa iyo na burahin ang lahat ng ebidensya pagkatapos gumawa ng ganitong krimen. Pagkatapos ay bumaling siya kay Danby at nagtanong, ito ba ang boses na narinig mo? Tumango siya. Lumabas na ang libro sa kanyang bag, ang pamrotekta sa kanya mula sa saksak. Galit na galit ang hari, hinarap ang pari. Alam mo kung anong ibig sabihin nito sa akin? Bakit mo ito ginawa? Malamig na sumagot ang pari, dahil kung kumalat ang bagong wikang yun magsisimulang mag-isip ng malaya ang mga kabataan. Magdudulot ito ng kaguluhan. Sisirain nito ang kaharian. Hindi ako natatakot mamatay, natatakot ako sa kaguluhan na sisir sa kinabukasan. Sumagot ang hari, kahit subukan mong pigilan itatayo ko ang sistemang ito ng pagsulat para sa mga tao. Gusto kong maging isang tao na gagawing posible ang kanilang mga pangarap. Bakit tayo matatakot sa isang hinaharap na hindi naman natin mararanasan, isang mundo na wala tayong alam? Ngunit hindi natinag ang pari. Lumuhad siya at sinabing, pakiusap, bitin niyo ako at tapusin na ito. Di nagtagal umitim ang langit at nagsimulang bumuhos ang ulan, mahina lang sa una. Nagpaikot-ikot si Danby sa palasyo, nagpaalam sa kanyang mga kaibigan sa huling pagkakataon bago umalis. Tinanong ng hari kung maaari siyang samahan sa pinakamalayong punto. Naglakad sila ng magkatabi hanggang makarating sila sa dalampasigan. Doon lumubog si Danby sa parehong pond na pinagbagsakan niya at hinayaan ang sarili na lumubog ulit tulad ng dati. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw siya muli pabalik sa kanyang sariling mundo. Tumingin siya sa paligid at na-realize na ilang segundo lang ang nakalipas. May oras pa para umabot sa exam. Tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya papunta sa test hall at nakita ang kanyang guro na naghihintay. Kasisimula pa lang ng entrance exam. Dali-dali siyang umupo sa kanyang upuan at kinuha ang test. Nang araw ding yun, umuwi siya at nakita ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Tumakbo siya sa bisig nito, mahigpit na niyakap. Lahat ng tungkol kay Danby ay nagbago. Ang kanyang ugali, ang kanyang pananaw, lahat ay nag-iba pagkatapos ng kanyang paglalakbay. Natuto siyang pahalagahan ng mga tao at bagay sa paligid niya ng mas malalim. Lumipas ang mga buwan. Isang araw habang papalabas siya ng eskwelahan, umulan na naman. Biglang may naglagay ng payong sa kanyang ulo. Tumingala siya at nakita ang isang mukha na nakakagulat na pamilyar. Kamukhang kamukha niya ang hari ng Joseon, pero ngumiti lang ito at sinabing, matagal na tayong nagkita sa bus. Nahulog mo ang payong mo. At doon nagtatapos ang kwento. Kung nakarating ka sa dulo, ipaalam sa amin kung ano ang iniisip mo sa comments at sabihin sa amin kung ano ang gusto mong isummarize namin sa susunod na video.